خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, alhamdulillah mga kapatid ko sa pananampalataya at ganun din sa mga wala pa sa pananampalatayang Islam, ipagpapatuloy natin ang ating pagsahin hinggil sa bagong siyensya na nadiskubre ng ating mga scientific kung ito ba ay hakma o hindi hakma sa banal na Quran. Naipaliwanag na natin ang marami sa nakaraang mga araw na kung saan ang kanilang mga nadiskubre sa panahon ngayon ay hakma-hakma at tumpak na tumpak mula sa banal na Quran. So, ipagpapatuloy natin ang ating paksahin hinggil sa zoology kung saan naputol tayo sa chapter 10. So, nandito na tayo sa chapter 11. So, dadako tayo hinggil sa mga bubuyog. Mga bubuyog na kung saan kailan lamang nila ito nadiskubre. Si Von Frisch ay nakatanggap ng Nobel Prize in 1973 sa kanyang pagre-research hinggil sa gawain at komunikasyon ng mga bubuyog. Ang mga bubuyog pagkatapos nilang makadiscover ng bagong halaman o bulaklak, sila ay umuwi sa kanilang mga tahanan at sinasabi ito sa kanilang mga kasamahan kung saan ang exactly direction nito, no? At ginagawan pa ito ng map. Parang natuturo pa ito ng map o gumagawa ng map sa kanila kung saan ang eksaktong lugar na ito na kung saan ito ay tinatawag na bee dance. Ang kahulugan na kung saan ang paggalaw ng mga insektong ito na naglalayong bigyang impormasyon ng kanilang kasamahang nagtatrabaho ay kailan lamang na-discovery sa pamamagitan ng paggamit ng photography at iba pang mga kasangkapan. So, ang mga worker na mga bubuyog na ito ay mga babae, no? Hindi sila mga lalaki. Ito ay mga babae. Sapagkat ang mga tagapagdala o ang nakakabuo lamang ng mga pulot-pukyutan ay naka-assign lamang sa mga babae at ito ay may iba't ibang trabaho upang ito ay magampanan nila na makabuo sila ng honey. No? Walang kakayaan ang lalaki kasi na makagawa sa mga ito. Nalinisin ito, naipunin ito, ang pagkain nito. No? Ang gawain lamang ng mga lalaking bubuyog ay buntisin ang mga kanilang reyna na mga bubuyog. So, wala silang kakayahang makabuo ng mga honey. Kung kaya ang trabaho nila ay buntisin lamang ang kanilang mga babae o mga reynang mga bubuyog. Ang mga babae nito ay mayroong mga several duties, no? Kabilang sa mga duty nila ay ang linisin nila ang mga pulot-pukyutan. I-maintain nila ito mula sa mga uhod o anak ng mga puro-paro. Pakainin ang mga reynang bubuyog at ang mga lalaki. No? Mag-produce ng pukyutan. No? Okay. At palinisin ito. Binabantayan nilang mahigpit ang kanilang mga pulot-pukyutan. Sa pamamagitan ng pantustos ng nektar o mga pollen, yaong mga similyang pulbos at tubig,
no? Sa pamamagitan nito ay isinasama nila itong itinatabi sa pulot pukyutan, ang mga ito. Okay. So in other words, ang mga nagtatrabaho sa mga bubuyog ay mga kababaihan. In fact, sinabi Shakespeare noon, kung saan Shakespeare's play, Henry IV, na kung saan sinabi niya, kung tungkol sa mga bubuyog, ang sinasabi niyang mga nagtatrabaho sa mga bubuyog ay ang mga kalalakihan. At sila ay mayroong mga hari. Yan ang sinabi noon sa panahon ni Shakespeare. Sinasabi nila ang mga lalaki ang silang natatrabaho at pagkatapos uwi sila sa kanilang mga bahay upang tugunin ang mga hari nilang mga bubuyog. However, this is not true. Ang mga natatrabaho ay mga babae. No? At ito ay na-discover lamang noong 300 years ago. At matagal na itong nakasulat sa banal na Quran. Huwag nating kalimutan na ang tungkol sa bagay na ito kailanman ay walang nakakahalam ng hanibis sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matagal nang nakasulat ang hinggil sa bubuyog na ito. At ang tinukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito ay mga babaeng bubuyog ang mga nagtatrabaho. Sinabi niya sa chapter 16, verse 68 to 69, at ang inyong Panginoon ay nagbigay inspirasyon ng bubuyog. Nagsabi, gawin mong tahanan ang kabundukan at mga punong kahoy at anumang kanilang itinatayo. At matapos at iyong kainin ang lahat ng mga bungang kahoy, prutas at sundin ang mga pamamaraan ng iyong Panginoon na ginawa niyang magaan para sa iyo. Sa kalaunan ay may lalabas sa kanilang tiyan na isang inumin na may iba't ibang kulay, pulot pukyutan. Ibig sabihin na naroroon ang panglunas sa karamdaman ng mga tao. Katotohanan, narito ang isang tanda sa mga tao na may pag-iisip. So in Arabic, there are two different usage of verbs. There are two different usage of verbs. By means of the usage, it is possible to determine whether the subject is a female or male. As a matter of fact, the verbs italic words used for the honeybee in the verbs are used in the format of the verbs for females. No? So ito ay natutukoy sa babaeng bubuyog na kung saan matagal na nakasulat sa banal na Quran na sinabi ni Shakespeare na lalaki ang tatrabaho sa bandang huli na discover 300 years ago na babae ang tatrabaho sa bubuyog 1,400 years ago nakasulat sa banal na Quran na babae ang nagtatrabaho sa mga bubuyog. So at hindi lang ito, kailan lamang na-discovery na ang pulot-pukyutan pala ay marami itong ginagamot. Na kung saan nabanggit natin at nabasa natin sa chapter 16 verse 69 na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kalaunan may lalabas sa kanilang tiyan na isang inumin na may iba't ibang kulay, ibig sabihin pulot-pukyutan, na naroon ang panglunas sa karamdaman ng mga tao. So ito'y makatagal na rin nakasulat sa banal na Quran na ang pulot-pukyutan ay gamot ito sa karamdaman ng mga tao. Magbibigay tayo ng ilang mga lunas ginagamot ng pulot-pukyutan. Ang bubuyog ay tumutunaw ng katas ng iba't ibang uri ng bulaklak at prutas. At ito ay nagagawa sa kanyang katawan na honey, no? Which is stored in its cell of wax. Only a couple of centuries ago, no? Nalaman nila na ang honey pala ay mula sa tiyan ng bubuyog. Okay? Ano sabi nila na una? Sila ay tumutunaw ng mga katas ng iba't ibang uri ng mga bulaklak, prutas, at ito ay nabubuo sa katawan ng bubuyog kung saan nakalagay ito sa cell of wax. Ngunit, makaripas ang ilang century, nalaman nila na ang honeybee pala nito, o pulot-pukyutan, ay nakalagay sa kanyang tiyan ng bubuyog. Gaya ng sinambit ng banal na Quran,
Sa kalaunan ay may lalabas sa kanilang tiyan sa isang inumin na may iba't ibang kulay na naroon ang panglunas sa karamdaman ng mga tao. So, matagal na rin nakasulat na ang persecutan ay nasa tiyan ng bubuyog. Alhamdulillah Rabbil Alamin. No? Okay. Okay, ngayon, ilang mga bagay na linulunasan ng honeybee sa paintol ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay una, madali itong matunaw. Dahil ang sugar molecules sa honey ay nagko-convert ito into other sugars. Fructose to glucose. Ang honey ay madaling madigest ito matunaw kahit na sa mga sensitibong stomach. Sa kabila ng mataas ng acid na nilalaman nito, tinutulungan niya ang bato at mga intestine na mag-function ng mabuti. Pangalawa, madali siya o mabilis siyang magpakalat ng ating mga dugo. Maganda siyang magpadaloy ng ating mga dugo. No? Okay. Kung ito ay dadagdagan natin o sasamahan o aluhan natin ng katamtamang tubig. Okay? Ang honey, ang siyang dahilan upang ipakalat niya sa ating mga daluyan ng ugat, ang dugo natin, within 7 minutes. Kaya niyang padaluyin ang ating mga dugo. No? Kaya niya mag-function ng mabuti sa loob ng 7 minutes ang ating mga dugo. Tatalab na agad ito sa pagkain natin ng honeybee. Ito ay malaya sa sugar molecules. No? Okay. Upang sa ganun ay ang ating utak ay mag-function din ng mabuti. No? It's free sugar molecules. Ang malaya nitong sugar molecules, no, ay ginagawa ang ating utak na makapag-function ng mabuti sapagkat kailangan ng ating utak ang makakain o makalamon ng malaking sugar. Ang honey ay isang natural na sangkap o may natural na sangkap na sugar like glucose and fructose. According to the recent research, ang pambihirang pag-aalo ng sugar na ito ay ang pinaka-epektibo upang ang tao ay matanggal ng pagod at maging mabilis o masigla o kaya naman magkaroon siya ng lakas sa iba't ibang klase ng palaro na kailangan niya kung saan magkakaroon siya ng sapat na lakas. Okay. Isa pa na ginagamot o nalulunasan ng honeybee. Okay. Pangatlo ay yaong sinusuportahan ang dugo mula sa pagkapatatag nito. No? Sinusuportahan niya. Yaong pagdaloy ng buong buo ang dugo. Ang honey ay nagbibigay sa atin ng kahalagaan ng enerhiya na kailangan ng ating katawan tulad ng blood formation. Okay? Tinutulungan niya rin itong ating mga dugo na linisin niya ito. Okay? Tinutulungan niya rin na magkaroon ng epekto ang ating dugo na maisayos ito at pabilisin ang kanyang circulation. At pinoproteksyonan niya rin ang function ng isang maliliit na ugat, no, na dinadaanan ng dugo sa ating katawan at ganun din ugat na naghahatid ng dugo mula sa puso papunta sa lahat ng bahagi ng katawan. Alhamdulillah. Isa pa, ang pag-inom o pagkain ng honeybee, ito ay may mga bitamina at mineral. Ang honey ay bumubuo ng sugar like glucose and fructose at mineral like magnesium, potassium, calcium, sodium, chlorine, sulfur, iron, and phosphate. Contains vitamin B1, B2, C, B6, B5, and B3. No? Alhamdulillah. So marami pa itong nagagamot tulad ng antioxidant, no? Gusto mong maging malusog ang iyong katawan?
Kailangan makakonsume ka o makakain ka magkaroon ka ng antioxidant sa iyong katawan sa pamamagitan ng pagkain ng honey. Ganon din ang honey, ito ay gamot sa ating mga sugat. Gamot ito sa ating mga sugat. Noong matatandaan natin, ang mga Russia ay ginagamit nila ang honey upang takpan ang kanilang mga sugat sa World War II. No? Ang mga sugat nila, ito nilalagay nila ang ang plutpocutan sa kanilang mga sugat. At ito ang nagiging sanhi upang magkaroon lang ng konting pilat sa kanilang mga sugat. No? So dahil sa density of honey, no fungus, no bacteria, ang maaring lumago sa ating mga sugat. No? Ganun din ang mga taong nagkakaroon sila ng suffer mula sa allergy, ay maaari din natin itong bigyan ng honey. Okay? So ngayon alam na natin ang iba't ibang uri na nagagamot ng honey. Okay. Ito rin ay isa palang pangontra upang magkaroon ng infeksyon ang sugat ng mga tao. So ngayon alam na natin ang mga honey, ito pala ang mga babae ang natatrabaho sa kanila, ang mga lalaki ay binubuntis lang ang kanilang mga reyna. Ang mga honey ay mayroong palalalabas sa kanila na pukyutan galing sa kanilang tiyan at magiging panlunas. Ang lahat ng ito na bagong discovery lamang 300 years ago. Ang banal na Quran, 1,400 years ago. Ito ay nakasulat na sa banal na Quran. Allahu Akbar. So dumako naman tayo sa lifestyle and communication of the hands. Okay. Sa panahon noon, mayroon kasing isang kasaysayan sa banal na Quran, sa chapter 27, verse 17 hanggang 18. So ganito ang nakasulat. At nagsitipon sa harapan ni Solomon ang mga lipon ng mga jin at tao at mga ibon, at silang lahat ay itinalaga sa pag-uutos sa labanan. Hanggang nang sila ay sumapit sa lambak ng mga langgam, ang isa sa mga langgam ay nagsabi, O mga langgam, magsipasok kayo sa inyong tirahan, kung hindi baka si Solomon at ang kanyang mga hukbo ay gumasak sa inyo, o mayapakan kayo samantalang ito'y hindi nila napag-aakala. In the past, sa nakaraang panahon, ang mga tao noon ay kinukutya ang aya na ito sa banal na Quran, na ginagawa nilang itong parang fairy tale books hinggil sa mga talatang ito sa mga langgam. Okay, sa mga langgam na kung saan napakatalino at napakatuso na ipinahayag ng mensaheng ito sa mga kamukha niyang langgam. In recent times, research has shown us several facts about the lifestyle of ants. No? Kung saan hindi alam ito ng mga naunang tao. Ang research na lang ngayon sa mga animals or insects, sa mga lifestyle ng mga langgam na ito, ay malapit ito sa lifestyle ng mga tao. Ganito ito binigyan kahalaga ng Allah. Ang mga langgam na ito, bagamat binigkas ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, nakala mo'y fairy tales book lang, hindi. Ipinahihiwatig ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang lifestyle ng mga langgam ay malapit or resemblance to the lifestyle of human beings. Una, ang mga langgam ay inililibing nila ang kanilang pangapatay kung paano inililibing ang mga patay ng tao. See? Inililibing nila ang kanilang mga patay kung paano natin inililibing ang ating mga patay. Did you think, anong animales ang palagay nating o mga insekto ang kanilang mga patay ay inililibing? Ang mga langgam, inililibing nila ang kanilang mga patay. Ang mga langgam, sila yung may matalinong sistema hinggil sa pagtatrabaho. Mayroon silang manager, supervisor, foreman, worker, at iba pa. Katulad ng tao. Minsan kapag sila ay nagtatagpo
sila ay nag-uusap-usap, nagchat-chat sila. Sila ay mayroong maunlad na pamamaraan sa kanilang komunikasyon, sa kanilang mga sarili. No? Ganun din, itinatabi nila ang mga butil sa matatag na panahon sa taglamig. Kung ang butil nito ay magkausbong o buko, pinuputol nila ang ugat nito. Para bang nalalaman nila, kung pababayaan nilang itong lumago, ito ay mabubulok. So kapag ang buto ay itinabi nila ito at ito ay nabasa sa ulan, dadalhin nila ang butong ito sa labas kapag umaraw upang ibilad. Kapag ito ay natuyo, ibabalik nila sa loob. Na para bang alam nila, kapag nabasa ang isang ito at hindi mo pinatuyo, ang mga butong ito ay masisira at mapupulok. So sila ang mga langgam na kung saan inihambing ng Allah subhanahu wa ta'ala pala na ang mga insektong ito ay malapit ang kanilang lifestyle sa kanilang komunikasyon sa mga tao. Mga fairy tales na kinukutsa lamang ninunoon sa aya ng banal na Quran na ngayong na-research nila, sila pala ang lirika ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamalapit ang lifestyle nila. Ang mga langgam, ang lifestyle nila, ang pinakamalapit sa lifestyle sa pamumuhay ng mga human beings, sa mga tao. Allahu Akbar. So, alhamdulillah, dito natatapos ang ating chapter 11, hinggil sa zoology. So, inshallah, sa susunod na araw ay ipagpapatuloy naman natin ang bagong discovery nila ngayon na kung saan titignan natin kung ito ba ay hakma sa banal na Quran o hindi hakma. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.